Pinipilig ni Renz ang ulo ng malabasan niya sa salas kinabukasan. Nakasuot siya ng lampas tuhod na roba. Salamat sa pagbibigay mo ng kumot at unan kagabi. Ani Renz ng lampasan niya. Ipagtitimpla kita ng kape at umalis ka na. Sagot niyang hindi man lang lumingon. Narinig niya ang pagtunog ng telepono habang nasa kusina. Nagmamadali siya nagbalik sa salas ngunit nasagot na ni Renz ang tawag. Hindi ka na bata para di mahulaan kung anong ginawa ko rito magdabag. Tumingin si Renz sa direksyong kinatatayuan niya. Isa pa'y hindi ito ang unang pagkakataong natulog kami ng magkasama. Kay Rian mo na itanong kung kailan Damyon. Nanlamig siya. Si Damyon ang kausap sa telepono ni Renz. Inagaw niya ang telepono kay Renz. Nagkibit lamang ito ng balikat at tinungo na. Ang kusina. Damyon, dito ko gustong marinig ang lahat ng paliwanag mo. Halatang tinitimpi ni Damyon ang galit. Isa pa'y gusto kong makita mo ang regalo para sa atin ng mahal kong kapatid. Nagbaba na ito ng telepono. Parang wala siya sa sarili nang nagtungo sa kusina. Bakit mo ginawa iyon? Nanghihinang tanong niya kay Renz na siyang nagpatuloy ng pagtitimpla ng kape. Dahil ayaw mong gawin. Simpleng sagot nito. Alam mo ba ang iba ang magiging pakahulugan niya sa sinabi mong pagkakatulog nating magkasama? Sinadya mo yun para magtapat na ako sa kanya. Bakit sinisira mo ang buhay ko? Minsan mo nang ginawa iyon. Nangingilid ang luha niya. Natigilan si Renz. Inihinto ang ginagawa at lumapit sa kanya. Hindi ko sinisira ang buhay mo, Rian. Tinutulungan lang kitang maging matapat sa sarili. Ginagawa mo lang timbulan si Damyon, kayong ako ang mahal mo. Kung napatunayan kong siya na nga ang mahal mo, handa sana akong lumayo. Pero ipinagkanulo ka na ng sarili mo. Magsisisi ka lamang sa gagawing kamalian. Besides, it's not fair, lalo na kay Damyon. At alin ang fair? Galit na tanong niya. Ang umibig sa isang pares mo at iwan na lang ng walang paalam. Alright, at least ikaw na ang nagbukas niyan. Nakikinig ka na siguro sa gusto kong sabihin pa. Oo, nawala akong parang bula. Pero yun ay para rin sa'yo. Pamaang siya. Para sa akin? You were so naive and so much in love. Kung hindi ako lumayo, maaaring nasamantala ko ang kahinaan mong iyon. At isang pangyayari iyon na maaaring pagsisihan mo pagdating sa tamang gulang. I gave you the time. You see, sabi ko sa sarili kung tunay na pag-ibig ang nadarang mo para sa akin, hihintayin mo ako. Gusto kong patunayan sa pamagitan ng panahon na hindi pag-ibig bata lang iniukol mo sa akin. Pagbalik ko'y wala na kayo. Walang makapagsabi sa akin kung saan kayo nagpunta. Tumigil si Ren sa pagsasalita at waring nadama nitong muli ang pait ng pagkabigo. Nagbalik ka? Hindi makapaniwalang tanong niya. 6 na buwan pagkatapos kong lumayo. Sabi ko sa sarili sapat ng panahon iyon upang malaman ko kung nagkaroon ng pagbabago ang damdamin ko. Kung wala, tunay na ang pag-ibig iyon at hindi infatuation lamang. Kung infatuation lamang iyon, hindi na sana kami lumayo. Hindi mo man lang ba naisip na umulis kami sa bari para malimutan ko ang mga pamilyar na lugar na may kaugnayan sa nangyari? Para malimutan ka? Mapait na tugon niya. Pero hindi nangyari, di ba Rian? Akala mo lang ay nagawa mo yun sa loob ng 3 taon. Paris ng pag-aakala kong wala ka na rin sa akin. Pero nang makita kong ikaw ang pakakasalan ni Damyon, muling gumana sa iyo ang paghahangat na maagawan siya. Paris nung bata pa kayo. Pananalakab niya. Hindi lang ang inaasin niyang marinig ang sinabi ni Prince. Paris nang hinala niya. Gusto lamang siya nito. Sa physical na pamamaraan, hindi iniibig. Kung alam ko lang na di na bago ang nagdaang 3 taon ng damdamin mo, sana itinuloy ko ang balak noon na hanapin ka. Di na sana naganap ang kaguluhang ito. Pero lagi na itinatakot ako. Nang alalahaning infatuation nga lang ang nadama mo sa akin at pagtawanan mo pa ako sa pagharap natin. Sabi uli ni Renz. Tigilan na natin ito, Renz. Parang sumasakit ang ulong sabi niya. Natutop niya ang noo. Iba na ako ngayon. Ulitin mo pa ang pagsasabi niyan at baka ngayong wala na ang kalanguan ko'y maituloy ko na ang balak kagabi. Nagpupuyos na sabi ni Renz. Anong balak? Ang patunayan kung totoong na ipagkaloob mo na nga ang sarili mo kay Damyon. Ano ang sabi ni Damyon sa telepono? Tanong ni Renz nang hindi siya agad nakapagsalita. Hihintayin daw niya ako sa inyo. Humihingi siya ng paliwanag kung bakit narito ka. Ipagtatapat mo na ang lahat sa kanya. Ginawa mo na ang lahat ng paraan para gawin ko yun, diba? May pait sa tinig niya. Magbihis ka na. Ihahatid kita. Makararating ako roon mag-isa. Don't be foolish, Rian. Pauwi na ako. Isa pa'y maaaring kailanganin ako sa pag-uusap na yun. Mas magiging madali ang lahat kung wala ka. Nagkibit balikat si Renz. Just the same, isasabay na kita at huwag ka nang makipagtalo. Kung kinailangang hintayin kita rito maghapon ay gagawin ko. Tumalima siya upang huwag na lang tumagal ang pagtatalo nila. Gusto na niyang makarating agad kay Damyon. Nasa kotse na sila nang maalala niyang itanong, ano yung sinasabi ni Damyon na regalo mo sa amin? Makikita mo mamaya.
Halata akong galit si Damian dahil bukod doon ay pagkakadiskubring kasama kita magdamag. Magagalit ka rin siguro kapag nakita mo yun. Isa pa yun ang sadya ko kagabi. Ang sinasabi kong kasalanan ko sa'yo. Malumanay na wika ni Renz. Ano nga iyon? Hindi ako mapapalagay hanggang hindi nalalaman. Mamaya na. Renz! Sigaw niya. Hindi siya pinansin ni Renz. Napabuntong hininga siya. Ibinaling ang tingin sa dinaraan. Dumating na ang sandaling kinatatakutan niya. Hindi man gumawa ng hakbang si Renz noon. Pamay buo na sa loob niyang magtapat kay Damian. Magiging unfair para rito kung hindi niya gagawin yun bago sila ikasal. Kung itutuloy pa nitong pakasalan siya. Sumandal siya. Pumikit. Bakit kailangan muli pa silang magkita ni Renz? Kayong maayos na sana ang takbo ng kanyang buhay. Bakit kailangan matuklasan niyang mahal pa rin niya ang lalaki? Binuksan rin ni Renz ang stereo. Naghanap ng pakikinggang musika. Isang lumang awitin ang nakaraanan ng dial at biglang ibinalik ni Renz ang pagpihit. Tumilat siya. Nakatitig sa kanya si Renz waring ipinadadala sa kanya ang mensahe ng awitin. Nagliliyab ang tingin ni Damian habang papasok ang kotseng sinasakyan nila ni Renz sa bakuran. Noon lamang nakita ang gayong expression sa mukha ng miyobyo. Pribado ang magiging usapan namin, sabi ni Damian kay Renz nang makarating sila sa Teresa. Halata niyang sinadya ni Damian na hindi gamitin ang pantukoy na kuya kung pwede ay kaming dalaw lang. Sure, ani Renz na ilahad pang dalawang kamay. Pagkuway tumalikod at natanunan lamang nilang pagsakay sa kotse. Sinundan ni Damian ang tingin ng paglabas sa gate ng sasakyan bago mamaling sa akin. Sumunod ka sa akin, ang sabi nito pagkuhan. Sa library siya dinala ni Damian. Naroon ang mga regalong padala ng ilang kaibigan nito. Lumapit si Damian sa isang painting na patalikod na nakasandal sa dingding. Nanlaki ang mga mata niya nang iharap sa kanya iyon ni Damian. Siya ang nakalarawan doon. Mistulang hubad sa pagkakahiga. Tanging isang manipis na telang tumatabing sa maselang bahagi ng katawan. Sa kanang dibdib ng larawan, kitang-kitang malaking itim na nunal. Napayuko siya. Tinutuon ni Renz ang pangakong iguguhit siya sa talon at napakatuso niya sa pagpili ng pagkakataong ito upang gawin ang sinabi. Well, sabi ni Damian na paitsang ibinalik ang painting sa dingding. Ginuhit ba niya ito sa pamagitan lamang ng imahinasyon? Damian, natigilang sabi niya. Iba ang ekspresyong nasa mukha ng karap. Estranghero sa kanya, larawan ng isang nalalabuan sa isip. Sabi ko na't nakita na kita. Humakbang palapit si Damian. Saan mo ako nakita? Sa opisina ni Kuya. Sa gallery. May maliit kang litratong nakadisplay sa desk niya. Iisa lang ang alam niyang kuha niya kay Damian. Iyong naglalabas siya sa ilog. Itinabi iyon ni Renz. What about the big black mole? Meron ka nga ba sa dibdib? Hindi niya na malaya na nasarap na niya si Damian. Damian, listen. Tinangka niyang umurong. Pinigil siya nito sa magkabilang balikat. Kung meron nga, iisa lang pwede kong isipin kung paano nalaman iyon ni Kuya Renz. But first I have to find out for myself kung may nunal kang ganun sa kanang dibdib. Hinawakan ni Damian ang harapan ng kanyang blouse. Damian, sindak na naibulalas niya. Napatili siya nang marinig ang pagkapunit ng kanyang damit. Pabalyang nabuksan ang pinto. Sugod na pumasok si Renz kasunod ang natatarang si Doña Salve. Nandilat sa pagkabigla ang matanda pagkakita sa ayos niya na punit ang blouse sa harapan at taktong dadaluhan ni Damian. You brute! Sigaw ni Renz bago inundayan ng suntok ang kapatid. Sumabsad sa lapag si Damian. Sinikap takpa ni Rian ang sarili ng sirang blouse. Mabuti na lang at naisipan kong bumalik upang sabihin sa mama na pakiramdaman kayo. Gigil na sabi ni Renz na nakahandusay na kapatid. Umastang lalaban si Damian nang makatayo. Napasigaw si Doña Salve na kaagad lumagay sa gitna ng dalawa. Magsitigil kayo. Pagdakay na tigilan ng dalawa. Hindi pa tanggap ng lalaking na akin si Rian sa simula't mula pa mama. Sigaw ni Renz kay Damian. Una kaming nagkakilala at nagkaunawan. Ano man ang nangyari sa inyo noon ay wala akong pakialam. Matigas ding tugon ni Damian. Sa akin siya pakakasal ngayon at walang makakabago niyan. Mga anak. Naghihirap ang laon na naimutok ni Doña Salve. Tao si Rian at hindi isang bagay na dapat pag-awayan. Kaya nga hindi na niyo pwedeng ipayong bagantian namin si Paris nung araw, mama. Ani Renz. Napailing si Doña Salve. Napatingin kay Rian na tila humihingi ng tulong. Napayuko siya. Umiling-iling. Parang noon lamang naaalala ni Renz ang ayos niya. Nagmamadaling hinubad ang suot na polo at tinirap yun sa katawan niya. Layuan mo siya. Galit na utos ni Damian. Mag-uusap pa kami. At ano naman ang mapapasukan naming ayos niyo pagkatapos ng isa pang kipag-usap mo? No way, little brother. Idiniin ni Renz ang katagang little. Ako ang maghahatid sa kanya. Namumulang sabi ni Damian. No, pagkatapos ang nakita kong ginawa mo ngayon, hindi ko maipakipagsapalaran ang maaaring mangyari habang daan. Galit na pakli ni Renz. Wala pa akong ginagawa sa kanya. Ikaw ano ang ginawa mo't nalaman mong may nunal siya sa dibdib?
Pangulos ni Damian. At least natuklasan ko yun nang di gumamit ng dahas. Hindi ako namilit. Magsitigil na kayo. Sigaw nang hindi nakapagpigil na si Rian. Pinag-uusapan siya ng magkapatid na tila wala siya sa harapan. Tuluyan na siyang napaiyak sa mga palad. Makauuwi akong mag-isa. Sa huli kasamang naghatid si Doña Salve. Ang kotse ni Renz ang ginamit niya habang daan panay ang hinang paumanhinang matanda sa inasal ng dalawang anak, lalo na si Damian. Wala siyang mabakas na galit sa anyo ng Doña sa kaguluhang idinulot niya sa dalawa. Marahil nauunawaan ito ang damdamin niya kahit hindi pa nito ganap na narinig ang buong istorya nila ni Renz. Hindi na niya nagawang patuloyin ang tatlo. Pagdating sa apartment ay takbong tinungo niya ang silid. Natigil ang pagbibihis ni Vicky na noon ay kadarating lamang buhat sa opisina. Lalapitan sana siya at uusisain sa kaanyuan, ngunit na siyang ipagpaliban ng dumapa siya sa kama at mag-iiyak. Tatlong tawag sa telepono ang hindi niya tinanggap ng maghapong ilan. Isa mula kay Damian, dalawa buhat kay Renz. Ang huling tawag ni Damian ay dako mag-aalas 6 ng gabi. Nahihiling si Vicky matapos makipag-usap kay Renz. Ang kulit, bulalas din ang makpasok sa silid. Anong sabi? Tanong niya na patagilid na nakahiga sa kama. Yun nga, kung pwede ka raw makausap. Nang sabihin kong ayaw mo, tinatanong na lang kung okay ka. Kung inaakala niyang tatanong ako sa Jones Bridge dahil lang sa nangyari, nagkakamali siya. Galit na sabi niya, kahit hindi gusto yung napaiyak uli siya. Baka gusto mo nang magkwento sa akin. Nalilito ako sa mga pangyayari. Pati si Damian ayaw mong kausapin. Ani Vicky nang maupo sa gilid ng kama. Naupo rin siya at sumandal sa headboard. Pinunasan ng hawak na tissue ang luha. Hindi na matutuloy ang kasal namin, Vicky. Ha? Nanatiling nakaawa ang mga labi ni Vicky habang ikinukwento niya ang mga pangyayari mula sa umpisa. Kinaltas lamang niya ang mga masyadong personal na namagitan sa kanila ni Renz. At mahal mo pa siya hanggang ngayon? Tanong ni Vicky nang matapos ang pagkukwento niya. Huwag ka nang sumagot. Nakikita ko na ang katiyakan sa mukha mo. Kung ikaw nasa kalagayan ko, anong gagawin mo? Lalayasan ko sila pareho. Sabi ni Vicky na lumabi pa bago tumayo upang maghanda ng hapunan.